Pinatay ng kanyang kaeskwela ang isang estudyante sa Iloilo. Ang suspect una raw pinagbintangan na nagnakaw ng gamit ng biktima. Yan ang Ronda Probinsya ni Darlene Kai. Sa palikuran ng dormitoryo natagpo ang duguan at wala ng buhay, ang 23 anyos na si Willie Amihoy, first-year student sa Iloilo State College of Fisheries. Isa siyang kadete sa ROTC. Ang suspect sa krimen, si Elmer Desilaw, 22 anyos at sinasabing ROTC Corps Commander ng biktima. Kagraduate na raw sana ito sa April 3 sa kursong education. Muna ko ng mga sa social media o kung may mga text sa iya, yung kapasi bangod nga naging kuha siya nga bagay sa suspect, victim. Batay sa investigasyon, dinala ng suspect ang biktima sa dormitoryo para kausapin. Pero doon, pinalo raw ni Desilaw ng bakal na tubo sa ulo si Amihoy. Kinaladkad pa raw ang biktima sa kusina, tinangkang takpan ng plywood bago isinalampak at iniwan sa banyo. Tumanggi namang magsalita ang suspect na naaresto agad matapos ang krimen. Desidido siyang kasuhan ng mga kaanak ng biktima. Siyempre naman, ginikanan ko. Bisan gani lamok, di magani pa. Kung ano niya, tapos iningnon lang ana. Kinondena ng Commission of Human Rights ang pagpatay. Hinihikayat ng CHR ang gobyerno na hayaang gumulong ang batas para maparusahan ang salarin. Hawak na ng pulisya si Desilaw. Pero sabi ni Armed Forces of the Philippines spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, hindi naging ROTC Corps Commander si Desilaw. Kumbinsido rin daw si Arevalo na walang kinalaman sa ROTC ang krimen at hindi rin daw ito nangyari sa isang ROTC training environment. Ang pag-uugnay ng krimen sa ROTC program ay maituturing anyang distortion of facts ng mga grupong gustong sirain ng ROTC program at ang reputasyon ni Pangulong Duterte. Naniniwala ang AFP na makakatulong ang ROTC program para maitanim sa kabataan ng nasyonalismo at pagiging makabayan. Tinutugis naman ngayon sa Calbiga, Samar, ang dalawang magkapatid na pumuga mula sa Calbiga Municipal Police Station. Kinilala ang mga pumugang sina Rodel at Ruel Mabahin na may kasong carnapping at frustrated homicide. Base sa investigasyon, ng hostage ang mga kapatid sa loob ng istasyon ng pulis at saka tumakas. Pinag-iingat ngayon ng pulisya ang publiko, lalo't armado raw ang mga suspect. Patuloy ang pagtugis sa dalawang pumuga. Darlene Kai, GMA News.